Kung pagod ka na, huwag ka munang mag-scroll. Naranasan mo na bang may gusto kang sabihin o kaya gusto mo lumapit sa iyong kaibigan o kamag-anak ngunit hindi mo magawa? Dahil nag-aalangan ka dahil baka pagsalitaan ka lang ay kasasakit sa iyong kalooban. Subalit, ang pagtawag kay Jesus ay hindi ganoon. Wala tayong dapat na ipangamba. Ang sabi nga doon sa Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. So kaya't ang sabi dito, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit. So ibig sabihin, laging naghihintay ang Diyos, laging naghihintay ang Panginoong Hesus na tayo ay lumapit sa Kanya. Hindi niya sinabi na lumapit lang kayo kapag gusto ko. At ang sabi niya pa dito, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. So ibig sabihin, ang Diyos natin ay nasa trono. Ang ibig sabihin ng trono ay nasa authority. Ang kapangyarihan at kagustuhan ng lahat ng bagay ay nasa Kanya. Kaya't huwag tayong mag-atubili na hindi niya magagawa ang gusto niyang gawin para sa atin kung naaayon sa Kanyang kalooban. At ang sabi niya pa dito, at daoy kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. So, ipinapahiwatig lamang dito na isang pangako na kapag totoo tao sa puso at kailangan natin ang nais nating hinihingi sa Kanya, kakamta natin ito sa tamang panahon sapagkat ang pagkalinga ng Diyos at habag ay laging nasa Kanya. So napakalaking pribilehiyo po na maging isang anak ng Diyos. Para sa akin, isang pribilehiyo na maging isang anak ng Diyos. May isang kwento po dito, ang sabi, may isang babaeng nagpatotoo na dahil sa kanyang maagang pagkaulila namatay yung kanyang mga magulang at walang kapatid, ay naging maagang nakipagtunggali siya sa buhay na mayroong laging tensyon araw-araw. Ang sabi niya, makita pa lamang siya ng kanyang mga kamag-anak ay lumilihis na itong daan. Sa pag-aakalang siya ay manghihirap. So kaya't ang ginawa niya, nagpakalayo-layo sa mga kamag-anak at sa mga kakilala ng kanyang magulang. At naging sarado ang kanyang puso sa kapwa. Subalit dumating ang panahon na nakakilala siya sa Panginoon. Sa tulong ng kanyang mga kapatid sa Panginoon, ay muli niyang binuksan ang kanyang puso sa kapwa. At doon ay naranasan mayroon palang tamang nagmamalasakit at may totoo palang nagkakalinga sa kanya. Sa sandaling kailangan natin ito. Kaya't huwag tayong mag-atubili uling lumapit sapagkat lagi tayong hinihintay ng Diyos at laging masaya siya na tayo ay laging lumalapit sa Kanya. Tayo lamang kung minsan ang lumalayo. So kapatid, kung may dinaraanan ka sa ganitong oras, tayo manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataon na ibinigay mo na itong kapatid ko ay lapit kami sa iyo, Panginoon. Alam namin na ikaw ang Diyos na mahabagin at laging mapagkalinga. Inaasahan namin ito, Panginoon, sapagkat kami ay nandito pa sa lupa. Tulungan mo kami sa lahat ng pagkakataon namin, sa laban namin sa buhay at naway pagtagumpayin mo kami na naayon sa iyong kalooban. Ito pong aming pagsangot panalangin sa pangalan ni Jesus. Ngayon, kung sa tingin mo ay kailangan dito ng iba, ay pwede mong ibahagi. At kung nakarelate ka, mag-type ka ng amen.